Hallelujah. Magpabog na tayo. Sige. Amen. Ultra kanina ka pa. Hallelujah. Ang oras natin ay alas 11:13 na pati. Tulungan niyo ako na mag-finish tayo. Tapos natin ito ng alas 11:30. I would request to give me go signals or time 11:30, no? Signalan niyo ako para wala pang 11:30. 11:25. Mahaba man kasi ang ensayo, may signal ng kapatid. Isa pa rin ang ensayo at tumatanda. I consider na malaya po yung ibang uyan. Kaya sana matapos natin ito ng bilis. To God be the glory. Mayroon na po tayong final schedule sa ating intergang fellowship. Nakagawin ako mga kapatid noong Saturday, kaya wala ko dito. Pero dapat taon ay wiwis. Kaso lang na-extend. Kasi maraming gustong dumalo Please dyan. na mga taga-isla, kaya ginawa nilang Sabado. Kaya kung nakabiyahin ng Wellness kasi makakasunulan mga kapatid, medyo sumakit yung balikat ko mga kapatid. Verses 14 and 15. Exodus chapter 16 verses 14 and 15. Nangyari basahin natin mga kapatid sa madali. Exodus 16 14 hanggang 15. When the dew evaporated, there was something thin and blacky on the surface of the desert. It was as delicate as frost. When the Israelites saw it, they didn't know what it was and asked each other, "What is it?" Moses said to them, "This is the food that the Lord has given you to eat." Verse 16, the Lord has commanded that each of you is to gather as much of it as he needs, 2 quarts for each member of his household. Amen. Kaya ito mayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo manalangin. Ito po ang ating ulo. Father God, thank you for the words. Speak to us through your servant. Make my heart, my mind will be acceptable in your sight. Hindi ako magsasalita, Panginoon, sa aking sarili, hindi sa aking emosyon, hindi sa aking nakikita, hindi sa aking naramdaman, Panginoon. Lumangusap ka sa iyong bayan, sa iyong mga anak sa lugar nito, sa iyong kalooban, hallelujah, at sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa iyong presensya, kami po'y mananalig, at kami po'y walang magagawa sa aming buhay. Speak to us in Jesus' name, amen. Papo na tayo, mga kapatid. I would like to give this simple topic, the manna that fell in the wilderness. Ang pagkain na ito'y may padala sa ilang. This scripture anchor, when the dew was gone, the flakes like frost on the ground appeared on the floor in the desert. Nung ang mga Hudyo ay naglakbay ng kapatid, mayroong isang tinapay na malapad.
na matamis, na ito'y nahulog, nakita nila doon sa disyerto. Nagkalat doon, mga kapatid, sa kanilang floor. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it?" Nung nakita nila, dahil hindi nila alam kung ano yun, kaya nagtanong sila, "Ano ito?" Siguro may isa doon na medyo curious, kinuha yung isa, tinikman, sabi, matamis. Matamis yung nakita nilang bagay, mga kapatid. At time na yan, nawalan sila ng pagkain dahil wilderness na ilang, walang tubig, mga kapatid. Parang naubos na ang kanilang baon-baon na pagkain mula sa Ehipto. At ang lugar na disyerto ay walang tubig. Yan. Mainit. Walang tanim. Siguro may mabuhay doon yung tinatawag na cactus. Alam niyo yung cactus? Walang dahon yan. Makikita mo na lang parang, no? Meron doon, mga kapatid, na isang bagay na mabubuhay, yung tinawag nilang cactus. Yan ang makasurvive sa init, so walang tubig. Pero hindi naman makakain nila yun. At ilan-ilan lamang ang nandoon. Kaya nakita ng Panginoon na kailangan nila ng pagkain. No? They said to each other, "What is it?" For they did not know what it was. Hindi nila alam kung ano yun. Moses said to them, sabi ni Moses, "It is the bread of the Lord." Ito ang tinapay ng Diyos. It is the bread of the Lord has given you to eat. Ito ay tinapay mula sa Panginoon. Binigay niya para inyong makain o ating makain. So mga kapatid, doon sila nagkaroon ng pag-asa dahil akala nila wala na silang makain. Sa panahon na wala na tayong pag-asa, mga kapatid, doon pala ang Diyos papasok. Doon siya makikialam, doon siya mag-intervene. Nung wala na tayong magawa. Seasons of impossibility. Season of impossibility often reveal the depth of our dependence on God. Sa panahon, sa mga imposibleng bagay, doon nagpapahayag ang Diyos sa ating malalim na pagtitiwala sa Kanya. Scarcity, hunger, and uncertainty press hard against faith. Maaring ang kawalan, ang kagutom, ang walang katiyakan, maaring magdiin sa ating mga kapatid laban sa ating pananampalataya na kung saan ito ay naghihiwalay sa Diyos. Pag dumating ang kagipitan, pag dumating ang kawalan, mga kapatid, o ang pagkabalisa, doon pala natin maipahayag ang pagkakataon sa pribilehiyo na maipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Yung panahon na yun, imbes na ikaw ay maluya, imbes ikaw ay matisod, imbes ikaw ay manghina, doon pala natin, mas lalo natin maipakita isang malaking pribilehiyo ang pagtitiwala sa Diyos. Amen. Pero minsan hindi talaga maiwasan sa atin, mga kapatid, kapag dumarating talaga tayo sa mga scarcity, hunger, uncertainty. Ay doon, bilang tao ay nagkaramdam tayo ng panghihina. Pero tandaan natin, ang Panginoon ay nagpapadala ng pagkain sa kabila ng ilang, mga kapatid. Mainit, walang tubig, walang makuhang mga halaman o pagkain. Lamang pagkain o tinatawag na mga salanggon. Wala ni kabuti doon. Wala ng tubig, mga kapatid. Pero ang Diyos nakita niya ang ating pangailangan. In the midst of wilderness, God can give you manna. God can gives you water. God can give you strength in times of wilderness. He can make the rivers into dry land, mga kapatid. In the desert, there will be no way. It seems there will be no way. But God has a miracle. The desert will have a food. Ang ilang ay
sa panahon ng kawalan at kagipitan. That is the message of this verse. Hallelujah. Hapit ang oras na po mga kapatid. Hallelujah. And the wilderness, the very moments that heavens intervenes in the wilderness, God will intervene. Doon ang Diyos kapag wala na tayong magagawa, doon pala siya mga kapatid magpapakita ng himala. Kaya dapat manatili tayo sa kanyang pananampalataya upang mamasdan natin ang himala ng Diyos. Hindi natin makikita ang himala kapag isang hakbang lang ng problema ay uurong tayo. Pero kung tayo magpapatuloy, kahit wala na tayo, parang wala na tayong magawa, doon ang Diyos mga kapatid magpapakita ng milagro. Kaya doon sa mga magdadalawang isip, hindi kailanman masisilayan ang himala ng Diyos. Hallelujah. Amen. It was a divine reminder that God sustains His people beyond human effort. Yung labas sa ating kakayanan, doon ang Diyos mag-intervene. Doon siya magsusustain, mga kapatid. Kung tayo ay magtitiis, tayo magsisikap, mga kapatid, doon natin mas lalong napapatunayan na may Diyos pa lang nagbibigay ng himala sa ating buhay. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! We also lost bread filled from heaven. Hallelujah! Sa panahon ng tribulation, siguro maranasan natin to kung hindi tayo manghimagod, kung hindi tayo mga kapatid uuro sa paglingkod at maabutan tayo ng tribulation, siguro ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at himala because Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na pinagliguran ni Moses, ni Abraham, Isaac at Jacob, ng mga hari, hallelujah, ng mga propeta, ng mga apostoles, ay isang Diyos noon, ngayon, at ang magpakailanman. The same God we serve, the same God we worship, the same God we have to look into. Hallelujah, siya hinahanap natin mga kapatid, siya ang ating hinihintay, siya ang ating pag-asa. Pasama ng pasama ang mundo ngayon. Merong hula sa Pilipinas o sa labas ng bansa na mangyayari sa sunod na mga taon. Be ready. Hallelujah. Ihanda ang ating sarili, ang ating puso. Hindi natin alam kung tayo ay magkakasama-sama pa ba sa mga ganong pangyayari, mga kapatid, sapagkat yayanagin nga ang lupang ito. Ngunit, hallelujah, tandaan natin ang pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Sabi ng Panginoon, I am with you always, even unto the end of the world. I will never forsake thee, nor leave thee. I am with you always. Thank God, Jesus. Tayo natin tumayo, mga kapatid. God with you. It is the word Emmanuel. God is with us. Therefore, my brethren, hallelujah, just continue serving the Lord. Even times of the wilderness, and despite of the, hallelujah, trials, in spite of the famine, in spite of the, hallelujah, trials in this world to come. Don't forget the promise of the Lord Jesus. There is manna in the wilderness that fall. In times, hallelujah, of scarcity, in times of hunger and need, God is in our midst. Hallelujah. In the name of Jesus, the message is, stay in the presence of the Lord. What matters? Hallelujah. Amen. Stay in the presence of the Lord. Hallelujah. Always. Amen. Filipos 4:4, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. He's above all powers. He's above all throne. He's above all kingdom. He's above all dominions and powers.
above all, let's sing this song, mga kapatid. Hallelujah. Above all we did all great Siya ay above sa prophets, is above
ang ilaw ng ating lahat. Maging madilim man ang takbo ng ating buhay. Maging masama man ang takbo ng ating panahon. God is our light. God is our salvation. He is the lamp of our feet and the light of our path. Therefore, brethren, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Our Father, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, a manna, hallelujah, a food in the wilderness, the strength that we need, the strength to survive. Forgive us trespasses as we forgive others, Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, glory, and power, in Jesus' name, amen.